Mga kwentong pambata. Prinsesa Robin Hood. Noong unang panahon, sa isang kaharian na napakalayo, namuhay ang isang hari, si Haring Alcazar, sa kaharian ng Alcazar. Ginoo, nakikiusap ako. Huwag kayong magpatuloy sa daang ito. Sino ang nangangahas na humarang sa aming prosesyon? Mahal na hari, isa itong magsasaka. Hoy, ikaw, halika rito. Mahal na hari, nakikiusap ako. Ang iyong prosesyon ay papunta sa aking bukirin. Ang mga yapak ng kabayo at mga gulong ng iyong karwa ay makakasira sa aking pananim. Pag-iusap, huwag kayong dumaan dito. Dalhin siya sa palasyo. Inisip mo na ang bukiring iyon ay sa iyo, sa aking kaharian. Ipakulong siya at kumpiskahin ang lahat ng kanyang lupa. Kamahalan, kamahalan. Hindi ito makatarungan. Mali ito. Ama, paano niya naman? Huwag, walang sino man ang pwedeng questionin ako sa aking kaharian. Wala ni isa. Ama, walang kapangyarihan ang pagpapahirap sa mga mahihina. Ang pagpapahirap sa mga mahihina ay senyales ng malaking kahinaan. Tama na, Kayla! Mahal na hari, narito na po ang maharlikang arkitekto. Oo, tawagin mo siya. Kumusta na ang aking holiday palace? Nagaganap na ba? Alam mo, gusto kong pumunta doon ngayong tag-init. Ang lahat ay naayon sa ating plano, mahal na hari. Dumating ako rito upang ihatid ang magandang balita na handa na kaming simula ng paglalagay ng gintong panel sa mga pader. Siguraduhin mong lahat ng ginto na kinakailangan para sa paneling ay may padala ngayong gabi sa bagong summer palace. Magmadali! Kailangan natin makuha ang lahat ng ginto para sa palasyo ng hari bago magdilim. Kilos! Ano ang gagawin natin ngayon? Wasak na ang buong ani natin. Ang ama mo ay nakakulong. Paano tayo makakaligtas? Sinong nandyan? Tahimik. Ang daming ginto. Makakaraos tayo ng buong taon dahil dito. Pagpalain nawa. Ano? Paano nila nagawang magnakaw sa akin? Gusto kong malamang kung sino ang kriminal. Sa loob ng 2 araw. Mahal na hari, ang lahat ng mga sutla at alahas na inutos ninyo ay naghihintay na sa aming barko sa pantalan. Ipadala ang pera para bilhin ng mga kalakal.
Ano? At sa ganitong paraan, tinulungan ni Prinsesa Kayla ang mga tao sa kanyang kaharian. Siya ay naging kilala bilang Robin Hood ng Alcazar. Isang araw, matapos ang maraming buwan, Eto ang anak ko. Kababalik lang niya mula sa ibang bansa. At heto anak ko, ang dakilang Robin Hood ng Alcazar. Tinulungan na prenotektahan niya kami. Patawad, ngunit ang dakilang Robin Hood ng Alcazar ay wala lang kundi isang palabas, isang taksil na tila mas maraming pinsalang naidulot kaysa sa kabutihan. Ang lakas ng loob mo! Oo, ipinamahagi mo ang yaman ng hari sa amin, ngunit hanggang kailan? Hanggang sa kailan ko kinakailangan. Hindi, hanggang ikaw ay mahuli at pagkatapos ano? At ang pamamahagi ng pera ay may babalik ba ang kanilang mga lupa? Mabibigay ba ng pera ang katarungan sa kanilang pangangailangan sa trabaho bilang karpentero, magsasaka at mga ngalakal? Honduras, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Tama si Honduras. Ang pagnanakaw ng yaman ng hari at pamamahagi nito sa inyo ay hindi pang matagalang solusyon. Ano ang imumungkahi mong gawin natin? Pilitin ng hari na kumilos ng makatarungan, gumawa ng mga batas na patas para sa mga tao, gawing ibalik sa kanila ang mga bukirin, tahanan at lahat ng kinuha niya ng pwersahan. At paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagkuha ng kapangyarihan ng hari, ang hukbo. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho ako sa hukbo ng hari. Alam ko kung saan nakatago ang mga armas, may plano ako. Kung meron lang tayong mapapagkatiwalaan na mataas na opisyal sa loob ng palasyo. Ang prinsesa ba ng Alcazar ay isang opisyal? Sapat na ang ranggo? Prinsesa? Siya na pala si Robin Hood? Ang prinsesa mismo? Ano ang kailangan natin gawin? Ama, nais kong magdaos ng isang handaan para sa lahat ng mga komandar ng ating hukbo. Di na kailangan. Huwag mong kalimutan na ang mga opisyal ng ating hukbo ay mga alipin lamang natin. Gayon pa man, Ama. Ito ay dahil lamang hawak mo ang kontrol ng iyong mga hukbo, kaya natatakot ang ating mga nasasakupan sa iyo. Ang pagbibigay ng handaan ang magpapalakas ng kanilang katapatan sa inyo. Ako na mismo ang titingin sa mga nag-aayos para sa pagkain at iba pang bagay. Dito. Kusinero, ilagay mo ito sa pagkain at sisiguraduhin nating makakakain ang lahat. Kaya huwag kalimutan, ang isang hukbo ay wala ng halaga kung wala ang pinakamataas na commander. At iyon ay ako, ang inyong hari. Magsaya sa handaan. Ipinadala ng ating mapagbigay na hari ang espesyal na inumin para sa inyong lahat ngayong gabi. Kunin! Kunin nyo! Ang espesyal na inuming ito ay para sa inyong lahat. Kunin nyo! Pakiusap, kunin nyo! Nasaan ako? Ligtas kayo, mahal na hari, sa inyong kaharian. Hayop ka! Paano mo nagawa yon? Maghintay ka hanggang makuha ka ng mga tao ko. Mahal na hari, kinuha na namin ang iyong mga armas at ang iyong hukbo. Nais naming ibalik niyo ang aming mga bukirin, mga tahanan at tindahan, at lahat ng yaman na ninakaw niyo sa amin. Nais naming gumawa kayo ng batas na patas at makatarungan. Makatarungan? Pweh! Kayo ay mga alipin ko at iyon lang ang magiging kalagayan ninyo. Isinusumpa ko sa aking anak na babae. Nasaan siya? Nasaan siya? Narito ako, Ama. Anong ibig mong sabihin? Kasama mo sila? Sabi ko na nga ba? Oo, kasama ko sila. Bilang isang hari, ikaw ay nararapat na magsilbi at alagaan ang iyong mga tao. Pero, ikaw... Ano sa tingin mo sa akin? Isang tanga? Alam kong ang nagnanakaw ng yaman ko ay kailangan isa sa mga nasa palasyo. At nang ikaw pa, sa lahat ng tao, ang sarili kong anak, ang nagpresenta na parangalan ng aking hukbong nagbibigay sa akin ng kapangyarihan, ang kapangyarihan na labis mong kinamumuhian. Alam kong may mali kaya nagkunwari akong sumang-ayon sa maliit mong plano at inalerto ang aking pinagkakatiwalaang commander. Pero nasa amin ang iyong mga armas, Haring Alcazar. Wala kang alaga at ang iyong hukbo kung walang mga iyon. Di ba kaya't pinanatilin niyo kaming mga buhay? Hahanapin ko ang aking mga armas. Sa ngayon, paalam.
Habang nangyayari ang lahat ng ito sa kaharian ng Alcazar, nalaman ng hari ng kalapit na kaharian ang mga pangyayari at inatake ang Alcazar gamit ang karamihan sa kanyang mga armas na itinago ni Hondros. Hindi kayang labanan ni Haring Alcazar ang kanyang mga kalaban, siya ay nakuha bilang bihag. Dalhin natin si Alcazar sa ating hari para sa nararapat na parusa. Nahuli nila ang aming hari. Karapat-dapat sa kanya. Siya ang aking ama. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mahulog sa kamay ng mga kalaban ng ganito. Nakalimutan mo na ba kung paano niya tayo trinato? At nakalimutan mo na ba na hindi ito tungkol sa ating hari, kundi tungkol sa ating inang bayan? Hindi ba't nararapat ipagtanggol natin ang ating inang bayan sa mga kalaban? Hindi tayo mga sundalo. Paano tayo makakalaban sa isang hukbo? Hindi kayang mag-isa ng prinsesa. Wala man akong hukbo ng mga sundalo. Ngunit maaari kayong maging aking hukbo na alam ang bawat sulok ng mga gubat na ito. Sumama kayo sa akin. Alam ko ang tamang gagawin. Upang makarating sa kanilang kaharian, kailangan nilang dumaan sa alinmang dalawang landas na ito. Kung mapipilit natin silang dumaan dito, mahuhulog natin sila. Dito ako dadaan, prinsesa. Umatras kayo! Umatras kayo! Ama, ang mga taong iyong inapedal sa inyong hindi makatarong ang mga desisyon ang nagdikta sa buhay mo. Ang lahat ng iyong kapangyarihan at mga armas ay hindi nakatulong sa iyo. Paumanhin. Paumanhin. Ngayon, sa unang pagkakataon, naranasan kong maging walang kalaban-laban na sa awa ng isang tao na nais makapanakit sa iyo. Patawad ng sobra. Kaya't ibabalik mo na ang aming mga bukirin at tahanan? Hindi ko kaya. Matanda na ako at matigas na ang aking mga paraan. Nababahala ko na hindi ko na talaga mararanasan kung anong maging makatarungan at tapat. Ngunit ikaw, anak ko, patuloy mong sinasabi na ang pananakit sa mga mahihina ay tanda ng kahinaan. Tama ka. Nakita mo ang mga bagay na hindi ko nakikita, kaya ipinapahayag ko, mula ngayon, ikaw, anak ko, ang magiging reyna ng Alcazar at si Hondros ang magiging commander ng ating mga puwersa. Gawin mo ang lahat ng batas na nais mo. Ibalik ang bawat piraso ng yaman na aking ninakaw sa mga karapat-dapat na nagmamay-ari. At lagi naming tatawagin ang aming reyna, ang dakilang Robin Hood ng Alcazar. Mabuhay ang reyna! Mabuhay ang Robin Hood ng Alcazar! Tunay ngang ang pananakit sa isang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili ay hindi kapangyarihan. Ito ay isang senyales ng lubos na kahinaan. Ang tunay na malakas ay laging mabait at makatarungan.